Flip Top Revenge Moments. Yan ang pag-uusapan natin pagkatapos mong i-like ang video na to at syempre mag-subscribe at follow sa ating Facebook page at YouTube channel. Una sa ating listahan, ang tapatan ni Harlem at Dicta. Naganap to noong December 4, 2010 sa pinakaunang Flip Top Tectonics event. Naging maganda ang laban nila pero isa to sa mga naging kontrobersyal na battle noon. Dahil mapapansin na nag-choke si Dicta sa round 1 habang consistent naman ang ipinakita ni Harlem. Pero umabot pa nga sa OT ang laban at sa huli, base sa mga hurado ay doon na lumamang si Dicta at siya ang nag-uwi ng panalo. Sa kapal ng kilay mo, hindi ka giniginaw. Sa Dragon Ball Z, si Krillin na ikaw. Pag nag-Super Saiyan ka, yung kilay lang dilaw. Pero hindi mo ako matatalo. Estilo ko'y masakit sa ulo, kakailanganin mo pa ng 10 Biogesic. Yung estilo mo, yung mumurahing paracetamol kasi sobrang generic. Muling nag-cross ang landas ni Dicta at Harlem pero sa pagkakataon na to, sa 2x2 tournament na. Mas naging matindi pa ang palitan nila ng letra dito dahil bukod sa unfinished business na nabuo nila, ay kasama rin nila sa taas ng entablado ang mga katandem nila na si Epok at Juan Lazy. Ang duo na mananalo dito ay aabante patungo sa semifinals ng torneo. At sa naging laban nila ay nakumpleto nga ni Harlem ang gante o bawi niya kay Dicta dahil sila nga ni Juan Lazy ang nanaig sa laban. Ngunit laban natin ng Tectonics, di ba bad trip ka sa mga orado? Nag-one rhyme verse ka nung OT, pero wala namang punchline, gago! Nag-walkout ka na, di ba? Habang inaanons ang aking pagkapanalo, tangina mo! Ang tunay na lalaki may bayag at marunong tumanggap ng pagkatalo! Kaya kung nung huling nating laban, nakabangon ka sa pagkakabaon. Ngayon pa akong deck 4 at 5 kandado ang gagamitin ko sa iyong mataol. Kaya magdasal na kayo kay Batas dahil ibabalik ko na kayo sa kinikilala niyong Panginoon. Para naman sa ikalawang pwesto, ang laban ni Abra at Shea. Isa to sa pinakamaingay na rivalry sa liga. Naglaban sina Abra at Shea sa one-on-one battle sa Flip Top Dutdutan event noong 2011. Classic yung naging tapatan nila pero pagtapos ng tig-3 ikot ay kita na mas lumamang si Abra sa duelo at siya ang tinanghal na panalo. Kaya anong abracadabra? Baka abra na kabra. Huwag kang humarang sa aking pag-arangkada dahil sa battle rap walang magkabarkada. Kaya abra, payo ko lang sa'yo, huwag kang makulit. Kasi kaya kong maglabas dito ng pamalo sa puwet. Pinaka-bebe, di na malayan, pinaka-peke sa liga ng hayan. Para kunehon lang sa bagong, hindi ka pa pwede makipagsabayan. Nako na mutla, pag manaluha, panalo sa laban na to ako na. Hindi ka makakalabas ng tutudan ng hindi nagbabatato sa mukha. At makalipas ang 1 taon ay nakatadhanang magkatapat ulit sina Abra at Shea pero hindi na sa one-on-one battle. Muli silang maghaharap pero this time, sa 2x2 semifinals na. Mas mabigat ang pinaglalabanan at bukod pa doon, kasama rin nila sa taas ng entablado ang dalawang bigating MC na sina Looney at Smaglas. Kung naging classic yung laban ni Abra at Shea, ano pa nga ba ang aasahan natin sa tapatang Looney Abra at Shea Smaglas? Para sa akin nga ito yung pinaka-solid na battle sa kasaysayan ng Flip Top at sa laban na to, ang bawi ni Shea ang nangibabaw at sila ni Smaglas ang nakakuha ng ticket patungo sa 2x2 finals. Tas nung battle namin dati, yung pinakamaangas niyang sinabi, hindi kita titigilan hanggat nanatili ka pang gwapo. Nakadiri ka, gago! Huwag kang feeling tarantado kunwari bad boy, pero good girl, ang lihim na pagkatao. Palibasa, nasa ilalim ka pa rin ng saya ng ina mo at ang kanyang koko-corning rap. Bro, you suck! You're go-growing old, but you're not go-growing up! Yo! Huwag na natin gawing komplikado. Ang aking pagkatalo sa'yo dati ay regalo ko lang sa isang kaibigan desperado. Sunod, ang Jonas versus Lipcram. Kilalang 2x2 tandem ang dalawang battle MC na nabanggit ko. Pero kahit gaano pa sila ka-close sa isa't isa ay naglaban o nagkatapat na sila sa Flip Top at hindi lang isang beses kundi 2 beses pa. Unang paghaharap nila ay noong 2018 sa Vuelta Balentong 5. 3-2 ang naging resulta sa unang tapatan nila at kay Jonas ito pumabor. Solid na magkatropa. 3GS represent. 3-2! Magingay! Para kay Jonas! Naikasa naman ang pangalawang pagtatapat nila sa semifinals ng 2020 Isabuhay Tournament. Sa mga oras na to, hindi na pinalagpas pa ni Lipcram ang pagkakataon na makabawi siya kay Jonas at makatungtong sa Isabuhay Finals. Napakalupit pa rin ang naging battle nila pero ang boto ng hurado, 5-0 para kay Lipcram.
Jonas versus Lipcram, maging is pambeses para sa kanilang pareho at yun ang putangan ng rematch. 5-0, advancing sa finals, magigay tayo lahat para kay Lipcram. Sa ika-4 na pahina, Shea versus One Lazy. Dalawa sa mga pioneer ng liga at unang beses silang nagkatapat sa unang taon pa lang ng flip top. Parehong maganda ang ipinakita nila at umabot pa nga sa OT ang laban. Pero pagkatapos ng overtime, 4 ang bumoto para kay One Lazy habang isa naman para kay Shea. Kaya sa huli, si One Lazy ang nagwagi. Ang boto, isa kay Shea, 4 kay One Tamad. Makalipas nga ang 2 taon at dahil sa husay nila sa pakikipag-battle ay muli sila magtatapat pero sa punto na to, sa 2x2 finals na. Kasama ni One Lazy makipagdigma si Harlem habang kasangga naman ni Shea si Smaglas. Isang panalo na lang ang pinag-aagawan ng dalawang tandem at kung sino ang makakuha nito, sila ang tatanghaling pinakaunang 2x2 champion. Naging friendly game ang laban pero sa dulo, Team SS ang tinanghal na kampiyon. Ang winner ng unang 2x2 tournament, makakuha ng gold cup, Team SS! At ang huli sa ating listahan, Shea versus Pistolero. Isa buhay 2015, dyan unang nagkatapat ang dalawang battle MC na nabanggit. Isang rising star na Pistolero kontra sa veterano na si Shea. Sa laban na to, mas nangibabaw yung gutom ni Pistolero at lumamang sa boto ng mga hurado na 5-2 at na-upset niya ang 2x2 champion na si Shea. At makalipas ang 3 taon, naging mapagbiro ang tadhana para sa kanilang dalawa dahil muli silang magkakatapat at nakapalaw pa rin ito sa isa buhay tournament. Ang kinaibahan lang, mas mabigat yung paglalabanan nila dahil kung sino ang mananalo dito ay tatanghaling 2018 isa buhay champion. Naging dikdikan yung laban nila, parehas gustong makuha ang titulo, parehas nirespeto ang kakayanan ng bawat isa at parehas may gustong patunayan. Pero sa pagtatapos ng laban, 5-2 ang naging boto ng hurado at si Shea ang nakasungkit ng panalo at mag-uuwi ng corona bilang 2018 isa buhay champion. Kung iisipin, napaka-solid na revenge nun, diba? Natalo si Shea kay Pistol sa first round ng 2015 isa buhay tournament sa score na 5-2. Tapos natalo naman si Pistol kay Shea sa 2018 isa buhay final sa score din na 5-2. Isa buhay tournament 2015, Shea versus Pistolero. Ang boto, 5-2 para kay Pistolero. Isa buhay 2018 finals, boto ng Urado, champion, 5-2 para kay Shea. At hanggang dito na lang ang ating usapan. Kung meron kayong topic na gustong talakayin, pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan.